Hello mga Moments, welcome po kayo sa aking channel, ang Mom Floors Channel. For today's video, pag-uusapan po natin itong si Tony. Ayan, kasi nakakatuwa dahil napakalaki ng improvement ni Tony buhat nung unang araw na nakita siya ni naka-business sa Bulacan. Ngayon, 'di ba, nakikipag-communicate siya, madali na siyang kausap. Unlike before, talagang halos nakatanga lang siya and wala, nakatulala lang siya, 'di ba, pangiti-ngiti lang. Ngayon nakikipag-communicate na nga siya, 'di ba? Naikukuwento nga ni, Ate Vera na talagang nanghihingi siya ng pagkain, 'di ba? And, hindi na siya nagpapauwi, hindi niya nabukang bibig yung pag-uwi. And, pero nagsasabi siya 'di ba pagka gusto niyang makausap si tatay niya through video call. Isa pa nakakatuwa 'di ba, dati ayaw niyang, ni magsalita, ngayon naririnig na natin ang kanyang magandang boses 'di ba? Although mahina lang siguro dahil, nandun nga medyo nakakatuwa kay Tony, nandun sa kabila ng, yung kanyang, kalagayan, nandun pa rin yung hiya, eh, makikita mo, ramdam mo pa rin medyo nahihiya pa siya. Hindi niya mailakas yung boses niya sa pagkanta, pero gano'n pa man naririnig natin na talagang may boses 'tong batang 'to. At nakita rin natin ang kanyang, husay sa pagsayaw. At eto pa, doon sa teleserye ni Ka-Business 'di ba, yung Captain Dumbbell, ay may role siya at nagagampanan niya ng maayos yung role niya. So nakakatuwa 'di ba? Una pa lang nung nakita natin or napanood ko si Tony, napansin ko agad sa kanya yung parang yung mga mata niya na halos hindi niya maidilat. Ang naaalala ko sa kanya ay si Rina. Si Rina po yung, yung tinaguriang reyna o prinsesa ng Kalingap. Dahil, up to now masabi ko lang po si Rina pa rin ang may hawak ng may pinakamalaking views sa channel ni Kalingap Rab. So napansin ko na yung mga mata nila nakaganyan, yung parang ang hirap nilang idilat or may mga times na ganyan yung mata nila. So naisip ko si Rina, hanggang sa, napanood ko yung video call ni Naka-Business kung saan parang naikuwento ni tatay ni Tony at saka nung kanyang pinsan yung kung bakit nagkaganyan si Tony. Katulad din po kay Reyna na, hindi sila dating ganyan, mga mababait silang bata. And, sabi nga ng, tatay ni Tony, buhat lamang nagkaganyan lang si Tony buhat nung, parang nakatuwaan siya 'di ba ng kanilang barkadahan. Eh, kitang-kita naman natin si Tony napakabait hanggang sa 'yan inabuso, pinainom nila ng, talampunay. Yung talampunay po mga ka-business, mga kalingap, ay mas kilala po 'yan sa Camarines Norte bilang kalampunay. Kumbaga popular sa lugar nila Kuya Vallian dahil marami sa mga nalilingap or pupuntahan ng mga charity vloggers o mga kalingap charity vloggers ay merong ganyan na kalagayan at itinuturo na sila ay nakainom daw o may pinainom na, talampunay or kalampunay. Hindi rin naman bago 'yan kina Ka-Business, eh, kasi si Papa Dins 'di ba meron din siyang natulungan na ganyan na isang matinong, lalaki na buhat lamang nung, napainom daw di umano ng kalampunay sa isang inuman, eh, nawala na sa wisyo. At ito nga, ayan na nga 'di ba, katulad nito ni tsaka ni Reyna kasi nabanggit nga 'di ba sa kuwento ni Lolo Nestor kung natatandaan ninyo, matino nga rin daw si Reyna, eh, pumunta lang daw sa burol nung kanyang stepfather, eh, pag-uwi ganyan na. At nung pinatingnan nila kay Brother Ronnie 'di ba, si Brother Ronnie, para siyang ah yung traditional Chinese medicine po ang gamit niya, mga herbal po. Parang gano'n din po kasi sa Chinese 'di ba merong gano'n, yung pinupulsahan lang. At ang findings nga po ni
Brother Ronnie, mayroon siyang na nakikita na may pinainom kay Rina. Eh, ano po ba yung halaman na 'pag pinainom mo ay nawawala sa sarili? Eh, 'di ba talampunay lang. So, alam po ninyo yan talampunay, yan ay nilikha ng Panginoon, 'di ba? Gumawa ako ng ano diyan, ng video reaction diyan sa talampunay. Nabanggit ko po diyan na yan ay kung talagang gagamitin natin sa ayos, yan po ay analgesic. Ibig pong sabihin nakakatanggal po yan ng mga kirot 'no, o masakit sa ating katawan. Eh, kaya lang itong iba nating mga kababayan, ang kumbaga ginamit yan hindi po sa mabuting paraan, sa masamang paraan. Pinaiinom nila yan kapag sila ay gusto nilang meron silang makatuwaan or gusto nilang parang, maghiganti, yan ang ginagamit nila which is nakakalungkot. So, ayan po yung talampunay. And, nabanggit ko rin po diyan sa video na yan ano na meron pong research 'no na nabasa na inilabas sa Manila Bulletin na mahigpit na nga pong ipinagbabawal ang paglapit sa halamang 'yan dahil nga po sa may masama nga pong epekto sa katawan kung hindi po alam gamitin ay maaari raw pong, ikamatay 'no ng sinumang, makakagamit diyaan sa halamang 'yan lalo't kung hindi alam gamitin. Buti nga po 'tong si Tony hindi nga po ano, hindi nga po natin siya kinakitaan or ewan lang natin ano, pero wala pa pong nababanggit o wala pa po akong napapanood na meron siyang pagwawala na nangyayari. Kasi kay Rina 'di ba may pagwawala, at saka merong hallucination na nangyayari kay Rina, yung tipo bang, wala naman po siyang kausap pero salita siya ng salita. So, si Tony so far nakakatuwa kasi ilang ano pa lang, ilang days pa lang 'di ba, ibig sabihin sa maikling panahon, sa maikling araw na siya'y napapagamot, nilaka-business, ang laki po ng improvement. Nakikita natin super laki ng improvement. Unlike 'tong kay Rina medyo napakatagal, taon ng binilang, 'no? Kung agad itong naibigay kay Roda o sa kalinga ni Roda, baka siguro magaling na ng ganap si Rina, Kasi 'di ba tuloy-tuloy naman ang gamutan diyan nila Kalingap Rab kaya lang, dun nga siya sa kandili ni Lolo Nestor, si Lolo Nestor, madalas, umaalis din. So, hindi natin alam kung anong nangyayari, 'di ba? Baka nakakamintis ng gamot kaya medyo natagalan ang sa kaso ni Rina. Kasi kung ganyan palang natututukan ano, bilis po ng improvement. Kasi tingnan mo si Rina ngayon 'no, talagang ang laki na rin ng improvement. Dati sabi nga nila Kalingap Edu, hindi mo makakausap ng matino 'yan. Walang mga sense ang sinasabi niyan, walang sense ang sinasagot, ang layo. Pero ngayon 'di ba, nakapag-aaral pa at maganda ang kanyang performance sa school. So, maraming salamat dito sa mga charity vlogger na katulad ng Kalingap, ni Naka-Business, na totoong may malasakit sa ating mga kababayan, 'no? So, ayan, tayo ay talagang hoping na sa mga susunod na araw magugulantang na lang tayo, back to normal na itong si Tony. And, napaka-charming ni Tony 'no, lalo na kapag siya'y ngumingiti. Kudos 'no, kay na ka-business and, sa kanyang pamilya, sa mga kagwangs, maraming salamat. Especially kay Ate Vera kasi siya yung natoka talaga na medyo alalayan si Tony 'no. Parang kay Rina, si Roda official naman ang natoka para tutukan si Rina. So, sa ngayon po masaya tayo sa development na nangyayari kay Tony at kay Rina. So, sana po tuloy-tuloy na. Hanggang dito na lang po muna ang ating kwentuhan. Ingat po tayong lahat and God bless.